welcome back guys to another video, and nandito na naman po ang inyong kaboring for another update para dito sa ating repo na unit. So for today's video, ang unit natin ay isang Euromotor Samurai 155i. Alright, so kung naalala nyo po, ang unit na to nung nakuha natin siya marumi. So as usual, ang uunahin natin ika-car wash muna natin siya. So as you can see, ayan, itong unit natin malinis na po siya. Ayan. Alright, so after natin siyang linisan, syempre doon na natin titignan kung ano mga kailangan nating ayusin. So ang pinakauna nating ginawa itong likod na gulong, kasi nung nasa kasa pa ito namumroblema kami dito sa pagtutulak kasi nga sobrang higpit itong gulong sa likod. So initially ang inisip namin yung brake pads niya dito sa disc brake sa likod nag-lock siya or sobrang sikip kaya mahirap siyang itulak. Nung tinry naman namin tanggalin yung caliper okay naman siya. Ang next namin tinignan itong gulong, and doon namin natuklasan na kaya pala siya mahirap itulak dahil flat. Malaki kasi itong gulong sa likod na to, hindi na to yung original niyang gulong. So ang nangyari is flat pala siya, and itong side na to tumatama dito sa shock sa likod dahil nga flat. So lumapat itong gulong na to, and yun bumabangga siya dyan, kaya hirap niyang itulak. Ang ginawa namin i-inflate muna itong gulong sa likod since tubeless naman siya, na-inflate namin siya, and doon namin na sigurado na yun nga pala yung problema niya. Okay, so ang next ang ginawa nung nauwi na dito lagyan ng tire sealant, and ayun, so far so good, hindi pa naman siya naka-flat hanggang ngayon. Alright, so next kung napansin dito is yung disc brake sa harap. Medyo marami na rin siya. So ang ginawa tanggalin itong caliper sa harap, linisin yung mga pads. Makapal pa naman yung mga pads. So nilinis ko na lang siya, and then nilagyan ng grasa yung dito sa may caliper niya para swabe kapag nagpe-preno. Alright? And then ano pa ba? Ito. Nung nakuha ko kasi siya, walang cover itong side na to, itong pocket na to, and luckily meron akong reserva dyan na naitabi-tati pa. Yun ang ginamit ko dito. So pag ilalagay mo dyan, unfortunately kailangan magtanggalin itong cover sa harap para ma-access mo yung paglalagyan nito sa loob, kasi meron siyang butas doon at doon mo i-shoot yung itong pocket cover. Ano pa ba? So ito siguro sa seat cover niya, same na lang, hindi ko na siya pinalitan since minimal lang naman yung sira niya, yung mga butas-butas. And for me, okay naman na. Yung next buyer natin, baka gusto niyang palitan, palitan na lang niya if hindi niya trip ito. Ano pa ba? Ayun, nung pala pinalitan ko din itong, or nilinis ko itong preno niya sa harap, napansin ko itong bearing niya sa harap kailangan na rin palitan kasi nagbibigil na siya. So yun nga, bumili na lang ako ng Paris na wheel bearing. Ang size nito sa harap is 6201. Yun ang pinalit natin dyan, and yun, so far okay naman na siya. And ano pa ba? Ito pala, isa rin pala sa ginawa natin dito is itong dito sa ilalim na nito, kung nakikita niyo may mga switch yan dito sa brake magkabila. Ayan, so switch yan para dito sa brake light, kasi nung nakuha ko to parehong sira yung mga brake switches niya, and pag kasi i-start mo tong motor na to, kailangan makapreno ka. So it means dapat nakasindi yung brake light niya, dahil kung hindi aandar yung unit. Nung nakuha ko pala nga to, nirekta na lang nila yung
brake light niya, so may switch, nirekta na lang nila doon para lang masindihan yung brake light niya, and yun lang yung way para mapaandar ito. So nung nauwi natin dito, isa yun sa mga napalitan natin. So magkabila, harap at saka likod na preno, yung switches nila pareho kung pinalitan. Alright, so I guess yan lang muna for this particular motorcycle, kasi overall okay naman ito, yung takbo niya very smooth, tahimik din yung makina, ganyan. And luckily meron nga din siyang baterya nung nakuha ko. So all goods naman nga ito, and I guess yan lang muna para sa Euro Samurai na to. Kung may nakuha tayong mga bagong units, i-update ko po kayo sa makukuha natin mga bagong units. Okay? Sa mga kaibigan po mga kaibigan natin na nasa Facebook at saka sa TikTok, pa-follow na lang po and pa-like ng videos natin. Sa mga kaibigan naman po natin na nanonood sa YouTube, subscribe naman po sa channel natin at pa-like po ng mga videos. Alright, so maraming pong salamat mga boss. God bless po sa lahat. Bye-bye.